Ang nakikita mo ngayon ay ang pagsabog ng isang bulkan sa isang lugar na napakalayo sa ating planeta. Ito ang Io, isa sa mga buwan ng planetang Jupiter. Kasama ito sa apat na malalaking buwan na nadiskubre ni Galileo Galilei, ang Io, Europa, Ganymede at Callisto. Sa apat na ito, ang Io ang pinakamalapit sa Jupiter. Ang layo nito sa Earth ay nasa mga 714 million kilometers at ang layo naman nito sa ating araw ay nasa mga 778.5 million kilometers. Dahil sa layo nito sa araw, sobrang lamig ng temperatura dito na nasa mga -130 hanggang -143 degrees Celsius. Pero sa kabila ng ganito kalamig na temperatura, paanong nagkaroon ng mahigit 400 aktibong bulkan dito? Katunayan, ang Io ang pinakaaktibong lugar sa solar system pagdating sa bulkanismo. Dahil sa mga ibinubugang material ng mga bulkan nito, ang ibabaw ng Io ay napuno ng iba't ibang kulay na parang kulay ng pizza. Nagkaroon tuloy ito ng palayaw na pizza moon. Yung dilaw, orange at pula na parang cheese at sauce ng pizza ay galing sa sulfur at sulfur dioxide. Yung mga maitim at dark brown na bilog-bilog na parang pepperoni ay mga aktibong craters ng bulkan at mga lumamig na daloy ng lava. At yung mga berdeng patsi-patsi na parang inaamag na olives at green bell pepper ay galing sa mga lumang sulfur deposits na nagre-react sa radiation. Ang mga pagsabog ng mga bulkan dito ay nagbubuga ng mga lava fountains na umaabot sa daan-daang kilometro ang taas. Kagaya na lang nitong pagsabog ng bulkang Tvashtar na umabot sa taas ng mga 330 kilometers ang ibinugang material. Ang aktwal na pangyayaring ito ay swerteng nakita at nai-record ng New Horizons spacecraft noong 2007. Kumbaga, dahil sa taas ng inabot na pagsabog, ganito ang itsura nito sa space. Bagamat ang target na puntahan talaga ng New Horizons ay ang Pluto, lumapit at nag-flyby ito sa Jupiter upang makakuha dito ng gravity assist na nagpabilis ng biyahe nito papuntang Pluto. Habang malapit ito sa Jupiter, sinadya nitong itutok ang kanyang high-resolution camera sa Io at napakaganda ng timing nitong nakuhanan ang pagsabog ng bulkang Tvashtar. Paano nga ba sumasabog ang mga bulkan sa isang napakalamig na lugar? Tidal heating ang tawag dito. Tidal dahil katulad ito ng pwersa ng gravity na nagiging sanhi ng mga paglaki at pagliit ng tubig o tides sa mga karagatan natin sa Earth. Sa kaso ng Io, habang nag-o-orbit o umiikot ito sa Jupiter, hinihila ng napakalakas na gravity ng Jupiter ang Io sa isang panig habang hinihila naman ng gravity ng mga kalapit na buwan ang kabilang panig nito. Ang tuloy-tuloy na hatakang ito sa magkabilang direksyon ng Io ang nagdudulot ng pag-unat at pagbaluktot ng hugis nito. Ang ganitong mekanismo ay lumilikha ng matinding friction sa kailaliman ng Io na nagiging sanhi ng napakalakas na init na tumutunaw sa mga bato upang maging magma. Kaya naman kahit pa napakalamig ng temperatura sa ibabaw ng Io, ang nagbabagang magma sa ilalim ay napupwersang sumabog palabas sa pamamagitan ng mga aktibong bulkan nito. Hindi ba't kakaiba talaga ang Io? Marami pang gustong malaman ang mga scientists tungkol dito kaya't patuloy ang kanilang pananaliksik at obserbasyon. Dalawang spacecraft ang papunta ngayon sa Jupiter, bagamat ang pangunahing layunin ng mga ito ay upang pag-aralan ang mga moons na natuklasang may mga karagatan at posibleng may buhay, sisilipin at oobserbahan rin nila ang Io. Ang Jupiter Icy Moons Explorer o JUICE ng European Space Agency ay lumipad noong 2023. Darating ito sa Jupiter sa 2031. Ang talagang target nito ay ang buwang Ganymede. Ang Europa Clipper naman ng NASA ay nag-launch noong 2024 at darating ito sa Jupiter sa 2030. Ang target nito ay ang buwang Europa. Thank you so much, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, and Orlando Nicolas. If you also want to support this channel, please do so by clicking the thanks button below, or you can simply like, comment, and subscribe. Thanks everyone for watching. I'll see you again on the next video. God bless!